Bumili ako ng bagong spoke at bagong gulong para dito sa unahan kasi medyo kinalawang na rin yung ating spoke. Ngayon, pag sinabing magpapalit po tayo ng swing arm ng isang motor, hindi po ganun kadali. No? Meron po tayong unang tatanggalin ng mga parte po ng ating motor. Bago tayo makakapagpalit ng swing arm, kailangan muna natin unang tanggalin ay yung apakan ng ating driver. No? Kasalukuyan tinatanggal ko yung ating apakan ng driver na karaniwang tinatawag po natin dyan ay footrest. 4 na tornilyo po yung tinatanggal natin dyan. Ayan po, medyo nakaipit pa po siya kahit na tanggal na po yung kanyang tornilyo. Kailangan din natin na ibaba po yung ating foot brake bago natin matanggal yung ating footrest. Ayan po yung unang tinatanggal pag tayo ipapalit ng swing arm. Susunod naman dito ay ang tinatawag nating muffler na tinatawag din natin na tambutso. Meron po yung 4 na tornilyo na tinatanggal. Kailangan mo talaga dito ng mga socket wrench para hindi po kayo mahirapan na magtanggal ng ating mga parte ng motor. Kung open wrench lang gagamitin mo at open wrench or yung mga combination o di kaya adjustable, mahirapan po kayong magtanggal ng ating mga parte ng mga motor. So kailangan po dito ay meron po kayong power handle at saka yung ratchet o di kaya naman dapat kumpleto kayo sa mga socket wrench. Yun po yun pangunahing kailangan natin sa pagmimekaniko ng ating mga motor. Ito na po yung ating tambutso. Natanggal na po natin. Ngayon, ang susunod na parte na po naman ay ang ating kickstarter. Yun po yung tatanggalin natin. Kadahilanan na mahirapan tayong magtanggal ng apakan ng ating rider, yung sa likuran ng ating driver. Medyo nakaipit po kasi yung ating kickstarter doon sa ating apakan sa likuran. Kaya matanggal muna natin ito para matanggal naman natin yung apakan sa likuran. Ang gagamitin mo naman dito ay ang socket wrench para hindi ka mahirapan. Kasi kung yun lang mga kombinasyon or open wrench, back wrench. Back wrench mas okay din po yung back wrench gagamitin ninyo dito. Ngayon bago nyo ma-pull out yung kickstarter na yan, kailangan nyo din ng flat screw para maiangat po yung pagkakaipit ng ating kickstarter doon sa kanyang kinalalagyan. Meron kasi yung masyadong mahigpit na pagkakapit doon sa ating kickstarter. Ngayon, pwede na nating matanggal yung ating apakan sa likuran. Yung ating apakan sa likuran, meron lang po yung mga 2 tornilyo na tatanggalin nyo. This time, pinakita ko rin po yung last na tornilyo na kailangan tanggalin para maging maiksi yung ating video. Ito na po, pwede natin ma-pull out po yung ating apakan. Ito kasi apakan sa likuran ay magkasama pong matatanggal yan, isang buong assembly po yan dahil doon sa
nakakapit po yung foot brake sa ating apakan sa likuran. At siya naman nagko-control ng hydraulic, no, ang brake fluid na papunta doon sa ating brake pad. Kaya ang susunod naman nating tatanggalin ay ito namang apakan sa likuran, yung sa kabilang apakan, doon sa likuran, yung sa gawing kaliwa. Dalawa din po yung kanyang tornilyo na pwede nating tanggalin. Nahugot na po natin yung ating chain guard. Ngayon, ito namang cover ng ating maliit na sprocket ang sunod na tatanggalin natin. Ngayon, siyempre, unang tatanggalin natin bago ang swing arm ay ang gulong. No? Hindi tayo makakapagtanggal ng ating swing arm kung may gulong pa nakakapit. And dapat mong pukpukin yun sa kabila. No? Matapos mong matanggal yung nuts na nandun sa kabila. Ito yung tinatawag nating axle, no? Ating gulong sa likuran, yung axle. Kung saan doon sa axle na yan ay umiikot yung gulong. Yung tinatawag natin axle ay malaking bolt and nuts po sa likuran na siyang nagpapaikot sa ibig kong sabihin po yung iniikutan ng ating gulong sa likuran. Siyempre pagka pinupukpok nyo po sa kabila, dapat may nuts, hindi nyo muna tinatanggal completely para yung nuts ang tinatamaan ng martilyo natin. Itong dalawang ito ay hindi po magkaparehong sukat. Pakatandaan lang po yung ating mas makapal na bilugan na to ay nasa bandang kaliwa po ng ating gulong. At yung medyo manipis ay doon sa kabila naman po nakalagay. Yan po ay malimit na lilimutan po yan ng mga mekaniko na ibalik doon sa gulong. Minsan nami-misplace po yan. Ngayon ay pwede na nating tanggalin yung gulong. At yung kadina ay dapat ay huwag malagyan ng mga buhangin or kung sakali man na wala kang mapaglalagyan, isasantabi muna natin itong ating gulong. Ngayon, ang susunod nating tatanggalin ay ito namang caliper ng ating disc brake. Ito na po yung disc brake natin na hydraulic po. Ilalagay lang natin sa tamang lugar. Nang sa ganun ay madali tayong makagalaw dito sa ating swing arm.
Sunod, tapos naman itong gulong, yung dalawang shock absorber naman yung ating tatanggalin na nakakapit doon sa ating swing arm. Ngayon, ito na yung axle ng ating swing arm. Pupukukin lang natin na may kasamang nut para hindi masira yung ating nuts ng ating axle. I mean, yung ating bolt or thread ng ating axle. Ngayon, medyo may kahirapan tanggalin yan. Gamitan na lang natin ng open wrench sa kabila, para madali natin mapukpok ng ating martilyo. Ayan po, punong-puno na po ng kalawang yung ating swing arm. Kunting ano mo lang dyan sa lubak niya na maaari na po siyang mabali anytime. At magugulat ka na lang bigla na wala ka na sa balansi. Ayan po, ganyan na pala kalaki yung kinain ng kalawang sa likuran natin. Kaya nagdesisyon na rin akong palitan na rin yung ating chain adjuster. Medyo nakapitan na rin ng kalawang na natatakot din naman akong ilagay natin yun doon sa bagong swing arm natin. Ito naman yung rubber na pamprotekta sa swing arm doon sa ating kadina. Pag wala kasi itong rubber, kailangan din natin itong lipat doon sa bagong swing arm. Dinadaanan kasi ito ng kadina sa parting ito. Kaya dapat ilipat natin ito doon sa ating panibagong swing arm. Ito na yung ating bagong swing arm. Original talaga ito, o yung genuine na ipapalit natin dito sa lumang swing arm. Mahirap-hirap din pong hanapin ito. Karaniwan kasi nga binibenta sa market ay yung mga drum type na brake sa likuran, yung this type na swing arm medyo mahirap pong hanapin sa market.
Ewan ko lang sa ibang lugar, ano. Pero dito sa lugar na pinaghahanapan ko ng ganitong swing arm ay medyo mahirap ko hanapin. Yan, ikakabit na natin yung swing arm doon sa ating motor. Yan, lalagay na rin natin yung dalawang shock absorber doon sa kanyang lagayin doon sa swing arm. Kailangan mahigpit masyado yung pagkakatornilyo natin dito sa dalawang shock absorber na to. Ngayon, pwede na nating maibalik yung ating footrest sa kalikuran, yung apakan ng back ride. Lalagyan muna natin ito ng nuts, yung ating axle ng ating swing arm. Yan, ilagay na rin natin yung ating caliper ng ating pot brake.
At itong hose, kailangan nating ilagay sa tamang lalagyan nang hindi ito gumagalaw-galaw sa tuwing tumatakbo ang motor. At ilagay na rin natin yung ating footrest sa likuran. Kasama na dyan yung assembly ng ating pot brake. May dalawang nuts po ito, or tornilyo. Ngayon, lalagay na rin natin yung tambutso, yung muffler. No? Ito po yung muffler na original. No? Hindi po ako na mahilig mag-modify ng muffler. Kung ano yung tamang muffler, yun dapat yung inilalagay natin doon sa ating motor. Ngayon, lagyan na rin natin ng tornilyo itong dito sa elbow ng ating tambutso. Huwag mo muna nating higpitan. Lagyan na rin natin ng tornilyo sa gitna ng ating tambutso. I-check na rin natin yung pedal kung maalog-alog pa yung ating footrest. Kasama kasi silang dalawa sa iisang assembly. At saka naman natin higpitan na ng todo yung dito sa may elbow. Ngayon ilalagay na natin yung kickstarter. Katulad kung malaki ang tiyan, kailangan ko talaga ng maliit na upuan. Mahirap kasi magyuko, naiipit yung ating tiyan.
Huwag mo naman masyadong puwersahin ng paghigpit, baka naman maputol yung ating kickstarter, yung pinagkakapitan ng tornilyo. Kailangan nasa tamang higpit po yung ating bolts dito. Kaya nilalagay naman natin yung ating footrest, no? Yung footrest na apakan ng driver, no? Apakan ng driver. Pansamantala, huwag muna natin i-tornilyo. Ngayon, ibabalik na natin ng gulong, pero meron tayong nakaligtaan na yung kanya palang chain adjuster ay ilalagay muna natin. Kailangan yung bagong chain adjuster kasi bago yung ating swing arm. Ini-insert lang po natin dito sa dulo ng ating swing arm yung chain adjuster. Nang sa ganun ay may pasok din natin yung kanyang axle ng ating gulong. Ngayon sa pagpasok naman nito, dapat pag medyo masikip, gagamitan mo ng martilyo. Dapat lagyan mo ng nuts yung dulo at alalay lang po sa pagpukpok ng ating martilyo para hindi masira po yung ating adjuster. At pwede na rin nating ibalik yung ating gulong. Teka, sandali lang. Mukhang nagsara yung dalawang brake pad natin. May problema tayo. Inaapak-apakan ko nga pala kanina yung foot brake natin. Kailangan natin na bukahin yung brake pad, pero medyo may kahirapan na itong bukahin. Ibuka kasi gawa ng meron na pong brake fluid na pumasok. Ayan po, nakasarado po yung dalawang brake pad. Hindi mo na ito maibubuka. Kailangan pakawalan natin yung brake fluid sa loob bago natin na maibuka yung ating dalawang brake pad. Hindi mo yan basta-basta maibubuka hanggat di mo maluluwagan yung bolts o yung bleeding screw ng ating hydraulic hose, no? Siyempre kailangan natin lagyan muna natin pansamantala ng axle nang may panghawak tayo dito sa ating Caliper ng ating foot brake. Ganito po, medyo matigas po talaga yan. Kailangan talaga ng bigla ang puwersa na pagpaikot ng ating bolts. Meron na kasing pressure sa loob niyan. Pag naluwagan na yan, pwede mo siyang maibuka yung ating dalawang brake pad. At ngayon, matapos nating mapasingaw yung brake fluid, ay gagamitan lang natin ito ng flat screwdriver para ibuka yung ating dalawang brake pad. Nang sa ganun ay maisisingit na natin yung disc brake na kasama ng gulong.
Ngayon, pwede natin higpitan ng konti para hindi siya mapasukan ng hangin. Ngayon, pwede na nating maibalik yung ating gulong. Malaya na tayong maipasok yung disc brake doon sa pagitan ng dalawang brake pad. At syempre, huwag kalimutan yung kadena. At yung dalawang bilugan sa likuran. Ito na yung malipit na nalilimutan nating mailagay. Ilagay na natin sa tamang posisyon. Ito yung pinangkakalang natin doon sa magkabilaan. Nasa kanan yung medyo manipis. Yung makapal na parte po ay dito sa bandang kaliwa ng ating gulong. Itusok na natin yung axle. Isok-sok na natin yung axle. At nakakapit pa yung ating kadena. May kabigatan po yung ating gulong. Kailangan malakas yung braso mo dito. At habang isinisiksik mo po kasi yung ating axle ng ating gulong sa hulihan, kailangan nakalan yung ating chain adjuster. Ngayon, dahan-dahan na natin pukuin ng martilyo. At saka naman i-adjust na natin yung chain adjuster sa tamang tension yung ating kadena. Ang tension po dapat ng ating kadena ay dapat nasa 1 1/4 yung play ng ating kadena. At pagkatapos ay hihigpitan na po natin yung ating axle ng ating gulong. Siguraduhin lang po na naka-align po yung ating gulong doon sa tapaludo. Ayan po, malaya nang nakakaikot po yung ating gulong at pantay na pantay po. Habang ang kadena naman po ay nasa tamang higpit. Ngayon, lalagyan na natin ng press yung apakan ng ating driver. May 4 po na tornilyo yan. At sunod naman ay ang cover ng ating
sprocket dito sa ating parting engine. At siyempre, huwag natin kalimutan lagyan ng chain guard nang sa ganun ay hindi tayo matilamsikan ng ating oil na pag tuwing naglalagay tayo ng langis doon sa ating kadena, hindi titilamsik doon sa ating damit or pantalon. May dalawang tornilyo lang po itong ating chain guard. Hindi ko na dito pinakita yung pagtanggal ng cover natin sa ating motor dahil tataas din yung ating video. Nakikita natin dito sa lagayan ng ating brake fluid ay mababa na po yung level ng ating brake fluid na pasingaw kasi natin kanina. Sa paglagay naman, kailangan tayong mag-refill ng ating brake fluid gawa ng naipasingaw natin yung ibang brake fluid. Lalagyan natin, saka naman pupunuin natin kailangan kasi punuin natin to dito sa high level na na may markang nakalagay na high level. Then pagka naman napuno na, saka naman natin bobombahin yung pot brake para malagyan uli ng brake fluid yung ating ang hose na nawalan ng brake fluid kanina. Dapat kailangan maluwag yung bolt sa likuran para nang sa ganun ay pagka nag-pump tayo ng ating pot brake, may labas natin yung mga hangin na napaloob doon sa ating hydraulic hose. Pagka sa tuwing mag-pump tayo niyan, nababawasan po yung pagka hindi na bumababa yung ating level ng brake fluid, nasa tama na pong dami ng brake fluid yung ating nailagay doon sa ating lalagyan container ng ating. Paluluwagin muna natin yung bleeders at saka bobombahin natin para palabasin yung mga hangin na na-trap doon sa ating hydraulic hose. At ngayon, hihigpitan na natin yung ating bleeder ng ating caliper na matapos natin mapasingaw yung hangin ng ating hydraulic hose. Pwede na natin bombahin uli para pumasok ng tuluyan doon sa ating caliper yung brake fluid. At saka naman, hihigpitan na natin ngayon ng mahigpit yung ating bleeder para sa ating brake fluid. Kailangan mahigpit na hindi dapat kumawala yung ating brake fluid sa tuwing tayo magbobomba ng ating pot brake. Bumaba na yung level ng ating brake fluid, kailangan na nating dagdagan uli. Itapat natin doon sa high level. Lagyan na natin ng cover yung ating brake fluid tank.
Ngayon na mag-road test na tayo, titingnan natin kung maganda yung takbo ng ating motor. Susubukan na rin natin yung ating foot brake, kung maganda yung kapit ng ating brake pad doon sa ating disc brake. Ayan na po, maganda na po yung takbo ng ating motor at hindi na nakakatakot. At maraming salamat sa panonood ng ating video at pagpalain po tayo lagi-lagi ng ating may kapal sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hanggang sa susunod, huwag magsawa po sa ating video.